Dubai. 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 Dubai, isang lungsod na aakalain mong nilikha lamang ng isang imahinasyon. Malupitang dinisenyo para ipakita sa mundo ang kayang gawin ng mga tao. Mula sa desyerto, itinayo nila ang mga gusaling umaabot sa ulap at mga istrukturang nagsisilbing simbolo ng kanilang pangarap at ambisyon. Ngunit ang sikat at kilalang bansa na ito ay meron palang dark side na marami ang hindi nakakaalam. Merong isang bahagi sa Dubai na kabaliktaran ng lahat, kabaliktaran ng mga nakikita natin ngayon na siguradong ikakagulat ng karamihan sa atin. Ang Dubai ay kasalukuyang mayroong populasyon na higit 3.9 milyon na mga residente at maniwala ka man o hindi, ang mga lokal sa Dubai ay humigit kumulang 10 to 12% lang ang populasyon, samantalang ang mga dayuhan ay nasa 88 to 90%. Ibig sabihin kung may halos 3.9 milyon na tao sa Dubai ngayong 2025, mga 3.4 to 3.5 milyon dito ay mga dayuhan mula sa iba't ibang bansa. Karamihan ay mula sa India, Pakistan, Bangladesh at Pilipinas. Marami sa mga migranteng ito ang umaalis ng sariling bansa, dala ang pangarap at mabigyan ng mas magandang kinabukasan ng kanilang pamilya. Subalit, hindi lahat ay nakakaranas ng kaginhawaan. Araw-araw silang nagtatrabaho halos walang pahinga. At habang dumadaan ang panahon, ang inakala nilang mas magandang buhay sa Dubai ay kikita lang ng kakarampot. Hindi sapat para bumuhay ng isang pamilya at patitirahin ng mga dayuhan sa isang lugar na malayo sa realidad. Ang lugar na ito ay sinasabing tambakan ng mga dayuhan. Dito mo makikita ang samot-saring lahi na nagtatrabaho sa Dubai. Ito ang sekretong lugar sa Dubai na bihirang ipakita sa mga turista. Kung ang nakikita ng marami ay ang kislap ng Burj Khalifa, mamahaling mall at marangyang hotel, may ibang mukha ang Dubai na nakatago sa isang lugar na tinatawag na Sonapur. Sa likod ng mga kinangnan Dubai, matatagpuan ng Sonapur, isang lugar kung saan naninirahan ng libu-libong manggagawang migrante na siyang tunay na bumubuo sa lungsod. Ang Dubai ay matatagpuan sa southeast coast ng Persian Gulf sa gitna mismo ng Arabian Desert. Ito ay bahagi ng United Arab Emirates at isa ito sa 7 emirates na bumubuo sa UAE. At ito rin ang pinakapopular at pinakamataong emirates sa buong bansa. Ang Sonapur ay isang bagsakan para sa mga manggagawang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor upang suportahan ang mabilis na pag-unlad ng Dubai. Sa Sonapur makikita ang mga baraks at dormitoryo na nagsisilbing tahanan ng mga manggagawa mula sa iba't ibang bansa tulad ng India, Pakistan, Nepal at Pilipinas. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga sektor tulad ng construction, cleaning service, transportation, manufacturing at hospitality. Bagamat tinatawag itong City of Gold, ang realidad ay malayo sa kislap at karangyaan ng sentro ng Dubai. Sa Sonapur makikita ang siksikan at simpleng pamumuhay ng mga tao. Araw-araw nagsasakripisyo para maitayo ang matayog na gusali at makabagong istruktura na hinahangaan ng buong mundo. Sa madaling salita, ang Sonapur ang tahimik na bayan sa likod ng mabilis na pag-usbong ng Dubai. Ngunit kasabay ng kanilang kontribusyon, naroon din ang mga kwento ng sakripisyo, pangungulila at pagtitiis ng mga trabahante para maitaguyod ang kanilang pamilya. Ang sitwasyon nila dito ay parang mga sardinas na nagsisiksikan. Makikita ang samot-saring mga sampay na damit, maduduming kwarto at nanggigitatang kusina at mga banyo. Hindi sila maayos sa bahay kaya't makikita na may pagkadugyot rin sila, pero hindi mo masisisi dahil sa hirap ng kanilang trabaho. Libre ang upa pero marami kang kasama at mas maliit ang inaalok na sahod. Bukod dyan, hindi sila maayos mag-handle ng bahay. Isa itong patunay na kahit saan mo sila dalhin, basta't nagsama-sama sila ay ganito ang kakahantungan. Karamihan ng mga taong nakatira sa Sonapur ay tiga India, Pakistan,
Bangladesh. Kaya naman kapag nagsama-sama sila, mekos-mekos talaga. Ang ibang mga Pinoy ay mas piniling mangupahan kesa makipagsiksikan. Makikitang malinis ang kanilang paligid, nakaseparate ang mga sinampay na damit at kahit maliit ang espasyo, makikita mong malinis at maayos sila. Sa Sonapur makikita ang mga taong na-hire dahil sa illegal recruitment. Dahil dito nagiging no choice sila kundi tumanggap ng trabahong mas mababa ang sahod. Ang mga construction worker ay kumikita lamang ng 12,000 pesos to 18,000 pesos kada buwan. Ang domestic helper naman ay sumasahod ng 14,000 to 23,000 pesos at may mga pagkakataon na delay o hindi pa nababayaran ng buo. May ibang agency pa na nagbabawas ng sahod dahil sa placement fee o utang na ipinapasa ng mga trabahante at madalas walang kontrata at health insurance. Pero ayon sa mga dayuhan na okay lang ang ganitong klaseng sahod dahil mas mahirap nga naman ang buhay na iniwan nila sa kanilang bansa. Ang Dubai ay ang isa sa pinakamaganda at pinakamayamang bansa sa mundo. Sinasabi na kapag narito ka ay para kang nasa paraiso. Pero lingit sa kaalaman natin na sa kabila ng mga magagarang gusali at marangyang pamumuhay, may ibang mukha ang Dubai na hindi madalas ipinapakita. Ang mga palasong bumubuo sa karangyaan ng lungsod ay nakatindig dahil sa pawis at hirap ng libu-libong manggagawang dayuhan. Sila ang mga taong nagtitiis sa ilalim ng matinding init ng araw, nagtatrabaho ng mahabang oras kapalit ng mas maliit na sahod, habang ang karamihan ay namamangha sa kagandahan ng mga istruktura. Kakaunti lamang ang mga nakakaalam ng tunay na kwento sa likod ng mga ito, mga kwentong puno ng sakripisyo, pangungulila sa pamilya at minsan ay kawalan ng hustisya. Ang Sonapur ay isang patunay na sa likod ng kinang at karangyaan ng Dubai, may mga lugar na halos hindi nababanggit. Dito naninirahan ng libu-libong migranteng manggagawa, siksikan sa maliit na kwarto at malayo sa kanilang pamilya at halos walang pagkakataong makaranas ng kaginhawaan. Habang ang mga turista ay namamangha sa Burj Khalifa, Palm Jumeirah at sa ibang magagarang shopping mall, ang mga manggagawa sa Sonapur ay naghihirap naman ng husto. Sa ilalim ng matinding init ng disyerto, nagtatrabaho sila ng lampas 8 oras kada araw. Madalas ay kulang pa sa tamang pahinga at sapat na pagkain. Kapag tapos na ang kanilang trabaho, babalik sila sa makitid at siksikang tirahan, mga barracks na puno ng libu-libong tao kung saan halos walang privacy at hindi ramdam ang ginhawa ng tahanan. Marami sa kanila ang umaasa lamang sa kaunting sahod na ipinapadala sa kanilang pamilya sa sariling bayan kapalit ng pagdurusa sa malayong lugar. Sa kabila ng pagod at hirap, sila pa rin ang pundasyon ng mga gusaling itinuturing na simbolo ng kayamanan at pag-unlad ng Dubai. So ayan, ang sinasabing dark side ng Dubai. Nagustuhan mo ba? Pa-like at subscribe naman. So this is Win YT. Maraming salamat. I'm out.